Ay, parang bumisaklat siya. Ang ating ano ngayong gospel ay tungkol sa pagkakasala ng ating kapatid. Sa totoo lang, lahat naman tayo may pagkakasala. Hindi lang sa kapatid, sa ating kapwa. Kaya kung tayo Meron kasing malaking kasalanan, pero maliit. Amen. Pag binyal, Yeah, maliit na. maliit lang. Pero pag ikaw pumatay na, patay ka rin. Yeah, mabigat na kasalanan. Amen. Kaya nga, pag tayo nagkaroon ng ganyang klaseng mga pagkakasala, kailangan humingi tayo ng tawad sa ating kapwa at lalo na doon sa ating. Kailangan tayong mangumpisal. Amen. Kapag mabigat ang kasalanan, mangumpisal. Mangumpisal. Opo. Tapos, bibigyan tayo ng kaparusahan ng ating pare. Yeah. Actually, hindi naman yung parusa. Iyon na nga. Ano nga? Yung ibig sabihin, parusa yan na yun, magdasal ka ng isang ama namin, ganyan-ganyan. Dahil pag noon talaga, sa ngayon, hindi na ako nakakapangumpisal pa. Hindi katulad noon na nangungumpisal Hindi ako. yung parusa. Yun na Yun ang nga po. gawain ka ba na lang? Iyon ang parang gano'n na rin yun. Kasi yun ang hatol sa iyo. Yun ang gagawad sa iyo. Igagawad sa iyo ng pare na magdasal ka ng tatlong ama namin, tatlong Panginoong Maria, tatlong luwalhati tungkol sa iyong pagkakasala. Kaya iyon ay ginagawa natin sapagkat para tayo makahingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen. At saka, Nangumpisal ka na nga. Nakahingi ka na ng tawad. amen. Pero nagano pa rin yun. Ano? Para maging malinis talaga, yun na nga po, Para brother. maging malinis. Amen. Now, sa oras na ikaw ay pumasok sa sakramento ng pangungumpisal, no, Amen. ikaw ay nasa ilalim, no, Nang, ng pangangalaga ni Jesus. so, Kasi sakramento yun eh. Kasi nandun na yung hangarin. Opo. So, yung hinihingi mo na pagpapatawad sa mga pinatawad. sandaling iyon ay Pinatawad. igagawad na kayo. Amen. Or iginawad na kayo ng Panginoon. Kasi, si Jesus kasi ang naging katubusan. Siya yung pantubos, Amen. no? Ng iyong mga kasalanan. Siya yung tumutubos, no? Alam mo naman, ibig pag tumutubos, halimbawa, nagsanla ka ng ano, Amen. sa Alakas. sanlaan. Ang hikaw. O, halimbawa, ninabay 10,000. Amen. O, hindi naman pwede tutubusin mo na 1,000. Walang Kailangan. Ito, kung anong ginawad sa'yo, yun ang O, yung gagawin mo. halaga, halaga ng kasalanan. walang din naman dito, sa oras na ikaw ay magkasala, yung halaga ng iyong kapatawaran Pagkawaran. ay nagmula Sa kay Diyos. Jesus. Si Jesus mismo ang iyong kapatawaran. Amen. Ganun po yun. Ah, Kaya yun ang utang na loob natin kay Jesus. kaya kailangan Na siya ang nagbayad ng ating mga utang. mga pagkakasala. Opo. Niya. Inako niya. Amen. O, di wala ka nang babayaran. May umako na pala eh. Pero, Ikaw ay oo, hindi ka nga magbabayad. Pero, gumawa ka pa rin ng tatanaw ka, kabutihan sa kapwa tumatanaw ka, ng utang na na loob. loob. Babayad po. Bayad. Opo. Amen. Ganun po yun. Sapagkat ikaw ay binigyan na ng kapatawaran. Oo. Kailangan magbayad po ka. Isipin mo yung patawarin At ka sa kailangan kasalanan mo. gumawa ka na ng kabutihan Opo. para sa kapwa. At lalo na kung may ginawa kang kabutihan sa kapwa, parang ang ginawa mo na ang Diyos. Amen. Yun, hindi lang para. Kapag Ginawa gumawa ka mo. ng mabuti sa iyong kapwa, ginawa mo yun sa Diyos. Sa Diyos. Hindi lang para. Amen. No? Sa Diyos mo na yung ginawa. Sabi nga nito, kung ako'y nagutom, Baka ako yung pinakain. Pero hindi naman siyang binigyan mo, yung kapwa mong pinakain. Sa pamamagitan nga Sa ng pamamagitan. Opo, so mamagina ng iyong kapwa. Ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay Ay, sa ginawa. akin mo ginawa. ginawa. Pag pinakain mo yung kapwa mo, ang pinakain mo si Jesus. Pag pinainom mo ang kapwa mo, ang pinainom mo si Jesus. Pag sinuntok mo ang kapwa mo, si Jesus ang sinuntok mo. Amen.
No, yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga kung ano man yung ginagawa mo sa iyong kapwa, pananagutan mo yan sa Diyos. Amen ba? Amen. Kaya kailangan magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong kapwa. Pagmamahal. Yeah. At kailangan pagkaloob mo yun. At kung ano man ang kailangan nila, ay kung halimbawa sabihin na, manghingi, bigyan mo. Dahil si Jesus na ang binigyan mo nun. Yun ba, brother? O, tama po yun. Kaya yun nga po. Sa totoo lang diyan sa tindahan, marami nang itin. Yan, brother. Pag minsan, lalo na yun, yun, iba, mangilingi. Nagbibigay ako, pagkain, yung mga ganyan, saging, to, yan. Yung mga dumadaan. Bakit ng Panginoon yung natutulog mo? Opo, awa naman ng Diyos. Yung mga nanghihingi, bigyan mo. Dahil lagi ko naalala yung sabi ng Diyos, nagugutom pa kainin mo. Kaya pag may nanghihingi, binibigyan ko naman yan. Yung ibang ayaw nang mamigay. Yung, gusto ko rin yung ganyan, kaysa yung magnanakaw, di ba? Yung manluloko. Katulad yung nga dyan, yun si John, may dalang body pa yan. Pag nakita pa lang ko, halika na. O, boy na mano ka. Libre. Tsaka, kung manghingi yung brother, gusto mais pa. Tsaka hindi lang isa saging mais. Ganun. Kaya, awa naman ng Diyos, kahit paano, binibigyan ko. Hindi katulad, yun, dahil lang naalala ko, sobra, tao, rin yan na nagugutom. Kasi yun yan sabi sa atin ng Diyos, na kung sino nagugutom ay pakainin. Lagi ko yan nasa isip ko, yung mga nauuhaw. Pag may nanghihingi, talaga binibigyan ko. At kung pera, bigyan ko minsan 5, 10. Kung nangangailangan talaga. Kaya ako, kung pusong papasalamat kahit paano, dahil binibigyan ako ng kalakasan at saka yung tinda-tinda ko konti, awa naman ng Diyos kahit paano, kumikita. At saka, yun, madami-dami ang aking mga suki, talaga dinadayo ako yun. Kaya buong pusong papasalamat kay Ama, dahil yung ganito, at saka yun sa pamilya ko na dumarating ngayon, mga pangyayari na mga, yung bang tungkol sa mga trahedya dumarating, lalo sa mga trabaho nila, buong pusong papasalamat kaya sabi ko, talaga hindi ako tatalikod kay mangyari sapagkat siya ang ating Diyos na buhay na nagbibigay. Kaya sabi ko sa mga apo ko, kaya ako, pag sinabi ko magbantay kayo kasi ako ang hahayo. Para ito sa atin lahat, hindi ito sa akin lang. Kaya naman, awa naman ng Diyos yung mga apo ko. Pag wala silang pupuntahan, talaga umuupo yan doon sila. Silang nagbabantay. Kasi pinapaliwanag ko sa kanila na kayo magbantay rito dahil ito ay kaloob sa atin ng Diyos. Kung ano man ang inyong kailangan, ibibigay sa iyo. Kaya yun, mga apo kong ganon. Naniniwala ng katulad ngayon, yung tabako, nagre-requirements na kasi ipinasok siya na hindi ng kutsi. Awa naman ang Diyos, tatanggap na siya, requirements na lang ang kanyang kailangan. Dahil ipinasok siya ng anak ko na mag-ahinte. Dalawang pinag-ahintean niya, brother, kutsi at saka lupa. Yung taba na aking ako. Ganyan. Kaya, ako buong puso papasalamat kay Mang Yahweh, kahit ganito lang buhay namin. Maraming salamat dahil binibigyan nila ako ng kalakasan, lalo sa pamamalingkit ko, minsan dami-dami kong bitbit mga saging. Talaga, binibigyan ako ng kalakasan. Dahil bago naman ako umalis, Ama, tulungan mo ako sa aking pupuntahan. Gabayan mo ako dahil sapagkat alam ko na hindi mo ako pababayaan. Kaya ganon, binibigyan niya ako ng kalakasan na ako yung punta ko. Turo mo sa akin kung saan ako makakabili ng saging mura-mura. Dahil yun naman lagi ang nasa isip ko para sa kanya. Kaya buong pusong papasalamat at tungkol sa mga pagpapatawad. At ako naman, wala naman brother, mga kaaway. Kaya humingi akong tawad. Kung halimbawa, nagkamali ako, humingi akong tawad. Dahil siyempre, ang humingang tawad sa kapwa mo pag ikaw, kahit pagkakamali ka unti, humingi ka pa rin ng tawad dahil para lalo kang pagpapalain ng Diyos. Hindi yung matigas ang puso mo. Kasi iyon naman kailangan sa atin na tayo mga tao, kailangan
naano pa rin tayo, nasasaktan, pero kailangan ang pagpapatawad. Tulad sa akin, mga kapatid ko, at saka sa akin, wala akong kaway dun sa mga kapitbahay ko. Noong panahon, wala akong mga kaway. Kahit sa trabaho ko, wala akong kaway. Dahil marami lang akong kaibigan. Pero sa makikipag-away, wala sa akin yan. Pero ang talaga, nasa akin ang ng Diyos na ako humihingi lagi ng tawad sa Kanya kung ako man nagkakamali. Sapagkat hindi naman tayo perfecto dahil minsan sasabihin na ganito ka, pero hindi ko yan iniintindi dahil ang sa isip ko wala yan na ganyang bagay dahil ayaw ko ng gulo. Kaya ako kumpas at nagpapasalamat dahil hindi ako pinababayaan ng Diyos. Kaya salamat Amang Yahweh, salamat sa mga bagay na yan na pinagkakaroon mo sa amin. At patawarin na lang ninyo kami lahat at lagi ko na, brother, pinagdarasal na ayun ating samahan magkaisa kami. Kung ano man, mga problema namin, wala yun. Isa lang ang aking hiningi na magkaisa, pag-ibig, kapayapaan ang ipagkaloob sa aming samahan. Kaya Ama, salamat po, salamat. Yun lang. Amen. Praise the Lord.